I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Bilang sapat unlad, tuklasin natin ang paglalakbay na lalawigan ng Laguna tungo sa bagong Pilipinas! Mula sa matagumpay na pagsasama-sama natin noong 2022, malayo na ang inilakbay ng Laguna sa ilalim ng bagong Pilipinas. Umpisa pa lamang ng kanyang liderato, tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sektor ng agrikultura at food security sa Laguna. Bilang tahanan ng International Rice Research Institute o IRI, pinagtibay niya ang partnership sa pagitan ng pamahalaan at IRI para lumago ang rice science sa bansa na magpapaunlad sa agricultural value chain at magre-resulta sa pagbawas ng kahirapan at kagutuman sa mga komunidad. Kaugnay nito, inilunsad ng pamahalaan ang kadiwa ng Pangulo at Deskwento Caravan sa Kalayaan, Laguna, kung saan mabibili ang basic necessities tulad ng bigas, gulay, prutas at iba pa sa mas murang halaga na mahagi rin ng cash assistance at bigas sa senior citizens, persons with disabilities, single parents at indigenous people sa Santa Rosa at Biñan, Laguna sa pamamagitan ng programang CARD. Bilang karatig lugar sa Metro Manila, inibigyang halaga ni Pangulong Marcos Jr. ang transportasyon ng mga kababayan natin sa Laguna. Sinaksihan niya ang contract signing ng 54.6 km South Commuter Railway Project na bahagi ng 147 km North-South Commuter Railway. Nagsisimula ang railway project sa Blumentritt, lungsod ng Maynila hanggang Calamba City sa Laguna at magkakaroon ng 18 stations. Wow. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang mahigit 300,000 pasahero ang makikinabang sa mas maayos na public transportation at makakabawas sa traffic congestion. Isa pang proyekto sa ilalim ng Build Better More ni Pangulong Marcos Jr. ang North-South Commuter Railway System, Banlic Depot na magkokonekta sa Metro Manila, Clark, Pampanga at Calamba City, Laguna. Wow. Mula 4.5 oras, mababawasan ang oras ng biyahe sa 2 oras na lamang o mas maikli pa. Nakalinya rin ang Laguna Lakeshore Road Network Project Phase 1 na may habang 37.6 kilometers of viaduct and embankment mula Lower Bicutan sa Taguig City hanggang Calamba, Laguna. Ipapatayo rin sa proyektong ito ang 8 interchanges na kokonekta sa public roads ng Lower Bicutan, Sucat, Alabang, Tunasan, San Pedro, Biñan, Santa Rosa, Cabuyao at Calamba. Napili ang San Pablo, Laguna bilang isa sa next wave ng Digital Cities 2025 ng National Government para maging business district and investment hub ng Information Technology and Business Process Management o IT-BPM. Narito rin sa Laguna ang Union Bank Innovation Campus na pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na kaakibat nito ang 3-year digital transformation roadmap ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsusulong ng cashless payments at pag-unlad ng banking sector sa pamamagitan ng information and communications technology. Wow. Tuloy-tuloy na rin ang foreign investments at paglikha ng mas maraming trabaho sa Laguna. Bunga ng magagandang polisiya ni Pangulong Marcos Jr. na nagpaganda ng business environment sa Pilipinas. Binisita niya ang Toyota Manufacturing Plant kung saan nagbigay din ng 35 vehicles, 10 ambulance units at 2 coasters ang Toyota para sa Love for All Medical Program ni Unang Ginang Liza Araneta Marcos. Gayun din, inilunsad ng Pangulo ang Mayor's Optimus Distribution Center sa Calamba, Laguna. Ito ang pinakamalaking distribution center ng logistics company sa Pilipinas at magsisilbing transport hub para sa Southern Luzon at Bicol Region. Wow. Sa bagong Pilipinas, walang tigil ang administrasyon sa pagsisiguro na ang bawat Pilipino ay bahagi sa pag-asenso. Oh, Pag sinabi kong all the way, sabihin nyo, alyansa! All the way! All the way! Pag sinabi ko para sa, sabihin nyo, kaunlaran! Para sa Laguna! Sino ba ang pinakamaingay? Sino? Laguna, sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? All the way! All the way! Alyansa! All the way! All the way! Oh, para sa
para sa Laguna. Sing with me! Here we go! Ako'y nasa Malate. At sa akin ang bilbokon niya, bilbokon yun. Nagtuturo na siya, hindi pa kami on upang di mahalata. Siya ay nagpayabang, nagbebenesita, daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na, naglalaway sa badan niyang hapitan. Nang ako'y makaliga, di ko siya matagpuan. Pag ikaw ang kakanta, ito'y ibibigay ko dyan. When the night, alright, let's go baby. Oh yeah, at pinatayang ilaw. Hindi ko marinig, o madalas, lumalabas. Naku, baka dito mapunta! Baka dito mapunta! Sa Cafe Adriatico, ako ay inaya. Inom na kami at siya ang kaya kami galaway. Uminom na beer, kinagat niya ang baso. Ang sabi niya sa akin, hindi ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking nang ako'y magising. Aking napansin, pangalan ng motel. Kaya sabi ko na ko, iistit na ako. Pagdamo ko na girlfriend ko, mahirap to. Wala sa isip ko, ang kanyang maiwan. Sino kaya maingay? Kaliwa o kanan! Nananahay, alright, let's go, baby! Oh yeah, at pinatayang ilaw. Hindi ko marinig! O madalas, lumalaban! Now take it to the top! Oh, darling! Run! Come on! Run! Dito na ba? O madalas, lumalabas! Para dito na, para dito! Alright, here we go now! Say, ibigay mo na! Run! Ihagis mo na! Run! Come on! Parang ito maingay! Parang ito maingay! Parang ito maingay! Para na, here we go! Come on! Oh, ibigay mo na! Run! Oh, ihagis mo na! Run! Oh, all the way! All the way! All the way! All the way! Good night! Aska, baby! Oh, yeah! Hindi ko marinig! O madalas, lumalabas! Now take it to the top! Oh, dali, dali! Come on! Oh, stay ahead, Bobby! Break it down! Oh, madalas ang alyansa nasa harapan. Kasama ni Andrew E. God bless Laguna! God bless Santa Rosa! Sino pinakamaingay? Mga kababayan, Andrew E! Alyansa para sa pagundan. Alyansa ng bagong Daming tao. Magandang gabi, Binyang! Magandang gabi, Laguna! Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin. Ang ating mga kandidato ng Alyansa para sa Senado. Andito po at ay hinaharap po namin at ipapakilala po namin sa inyo. At nakilala na po ninyo dahil mga sikat po ito. Please. Alam niyo po, ay mabuti naman po at kayo'y nakarating dito sa ating rally upang makita po ninyo ang mga kandidato po ng Alyansa para sa Senado.
Marami pong nagtatanong, bakit po ang tawag sa grupo namin ay alyansa? Madali lang naman po paliwanag dyan. Alam nyo po, kung maalala ninyo ang mga iba't ibang kampanya, makita po ninyo, mga kandidato, pare-pareho po ang suot, pare-parehong kulay. Ngunit kami po, kung titingnan ninyo, iba-iba po ang kulay. Bakit po? Dahil lahat po ay nanggaling sa iba't ibang partido. Ngunit nag-alyansa po kami. Nag-alyansa po kami upang maipagsanib puwersa natin lahat ng pinakamagagaling sa lahat ng iba't ibang partido na sila may magsanib puwersa para tumulong po sa taong bayan, para po tumakbo sa Senado na mailuklok sila sa matataas na posisyon ng Senado ng Pilipinas dahil po nais po nilang tumulong. Nakita naman na po ninyo, narinig po ninyo ang kanilang mga karanasan. Narinig naman po ninyo ang kanilang nagawa na. At narinig din po ninyo ang kanilang mga binabalak at pinapangarap para sa ating bansa. Yan po ang ating mga kandidato. Kaya kung titignan po ninyo sila, ay na isa-isa, ikilatisin po natin isa-isa, bawat masasabi naman po natin, may pagmamalaki natin bawat isa sa kanila. Pinagsamang-hama ngayon natin lahat itong pinakamagagaling, pinakamahusay, pinakamatatalino, pinakamasipag na mga kandidato para sa Senado. At palagay ko naman, kahit sino po natatapat po sa grupong ito ay magdadalawang isip dahil napakabigat po na makaharap itong grupong ito. Kaya ako po, sinasabi ko po ay marami po na akong pinagdaanan na kampanya. Ngunit ngayon po ay ang pakiramdam ko ay napakapalad ko po na bilang isang Pangulo ay meron akong magiging kasama na mga magigiting na senador. Nakilala ninyo, nakilala ko na magdadala ng kabutihan sa ating bansa. Alam niyo po, sila po ay lahat po ay sila tawag kumbaga ay hasang-hasana. Sanay po sila sa trabaho ng serbisyo publiko. Hindi po ako nahihiya na iharap sa inyo kung hindi nais ko pong ipagmalaki sa inyo ang ating mga kandidato. Maraming salamat po. Naalala ko tuloy ang rally natin. Alyansa na ang sigaw natin. Alyansa! 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 Ayan po. At para hindi nyo po makalimutan, pagdating ng Mayo, na ang ating mga kandidato. Tingnan po natin. Ito pong mga kandidatong nakaharap po sa inyo ngayong gabi. Andito po, karamihan po sa kanila ay dumaan po sa Senado. At marami na nga po, na kagaya ng nabanggit ni Senator Soto, mga seasoned citizens. Meron din tayo mga baguhan na papasok. Ngunit, marami po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po si Senator Cayetano. Andiyan po si Senator... birthday pala ni Senator Cayetano. Happy birthday, Senator Pia. Nakita naman po ninyo kung anong klase ng serbisyo. Birthday na birthday niya. Magpaparty sana. Kung tayo lang, magpaparty tayo sa kasama ng mga pamilya namin. Siya gusto na, nandito siya sa binyan, kasama ninyong lahat. Kaya po, ang mga naging senador po, si Senator Cayetano, si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino po, ay maaasahan po ninyo ito. At sila po ay sanay na po, alam po nila ang gagawin. Si Senator Soto nga, hindi lamang senador, kundi naging Senate President pa po. At masasabi ko po, dahil nung senador po ako, siya po ang Senate President namin. Kaya naman po, nakikita namin, nagtatalo-talo kami mga senador, para yung debate namin. Kung minsan hindi magkasundo, ay nakahanapan po niya ng paraan. Kaya magaling na Senate President po
itong si ating Senator Tito Soto na naging Senate President noon at magiging senador muli sa darating na Mayo. Ang kalahati naman sa ating mga kasamahan ay dumaan sa mababang kapulungan. Naging congressman po. Ang mga naging congressman po dito sa ating grupo ay si Congressman Abalos, Congressman... Ayos! Malakas ang pala natin ngayong gabi. Si Congressman Abalos, si Congressman Binay. Si Congressman Binay nga, seatmate ko sa Congress. Kaya po kami nakatagal ng ilang termino sa Congress dahil lagi kami naghahalakhakan habang binibigay naman namin ang oras sa trabaho. Andyan din po ang naging congressman, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Wala pong mga bagito ito sa pagsusulat ng mga batas. Wala po sa kanila ay mga baguhan. Kaya't maasahan ninyo kapag sila ay nahalal na at umupo sa Senado ay mula pa sa unang oras na kanilang pagserbisyo. Sa unang oras ng unang araw, makita po ninyo, magsisimula na kaagad ang kanilang trabaho. Hindi na po kailangan mag-on-the-job training. Alam na po nila ang gagawin nila. Alam na po nila kung paano paandarin ang pamahalaan. Alam po nila kung paano sumulat ng magagandang batas para matulungan ang ating mga kababayan. At ang ilan naman po sa kanila, 4 po ay dumaan po, nagkaroon, humawak po ng cabinet level position. Ibig sabihin, kahit hindi po sekretary, ang kanilang rangko po sa pamahalaan ay parang cabinet secretary. Andito po si Cabinet Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Bakit po siya naging DILG Secretary? Ayun. Alam niyo po, kaya po naging DLG Secretary po si Benhur Abalos dahil po nung ako ay umupo bilang Pangulo ay naghahanap po kami ng pinakamagagaling para ilagay sa kabinete. Sa DILG po, local government po, ay nag-isip kami ng malalim at iniisip namin sino ba ang sa mga kilala natin ang nakakaunawa na mabuti sa mga trabaho na ginagawa ng ating mga local government. Sino ba ang sanay na makipag-ugnayan sa iba't ibang local government na pinagkakasundo para maging maganda ang koordinasyon ng local government at saka national government. Isa lang po naisip natin, kaya siya po ay ginawa nating DILG Secretary Benhur Abalos. Si Erwin Tulfo rin, siya po ay naging DSWD Secretary. Ganun din po. Nung ako yung unang upo bilang Pangulo, ay iniisip ko, DSWD, ang trabaho ng DSWD ay magdala ng tulong sa mga naging biktima nasa lanta, sa bagyo, sa lindol, sa bulkan, at walang masipag na tumulong sa tao. May tunay na puso na nagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino. Ay pagka inisip po natin, sino nga ba yun? Ang taong walang ginawa, pagkagising hanggat matulog, wala na pong ibang ginawa kung hindi isipin kung paano tulungan ang mga maliliit at mga nangangailangan, ang mga naaapi at mga walang boses. Kaya po, ang naging DSWD Secretary ko po ay si Secretary Erwin Tulfo.
Si Senator Tolentino naman po, siya po ay MMDA po siya. Metro Manila Development Authority. Napakahirap po na trabaho yan. Dahil po, ang trabaho ng MMDA, ipagsama-sama ang lahat ng mga lungsod, mga bayan ng Metro Manila, ng NCR, at para magkasundo sila, para maging lahat ng proyekto na ginagawa ng MMDA ay maging matagumpay. At yan po ang kanyang ginagawa. At nung panahon po niya, meron po akong maikikwento sa inyo. Nung kami po ay nasa Tacloban, nasa Leyte po, nang pagkatapos po ng Yolanda, kami na nandun, kami na tiga roon, ay nagmamakaawa na sa national government na magpadala ng tulong. Nag-aantay po kami ng kahit ano, na relief goods, kahit na ano, tubig, kahit na ano, na maiparating sa mga naging biktima ng Yolandang napakalakas na bagyo. Alam nyo po, nagulat po kami. At nakita namin, may truck na dumating na MMDA, dala-dala po ni Senator Tolentino. Dala-dala niya. Sabi ko, biruin ninyo, galing pang Maynila, naipaabot niya hanggang sa Tacloban, Leyte, hanggang sa Samar. Pinaabot niya yung kanyang heavy equipment. Kaya hanggang ngayon, kami po na tiga Leyte, kami po na mga waray-waray, hanggang ngayon ay nagpapasalamat po kay Senator Tolentino sa napakalaking tulong. Marami po siya nasalba na tao dahil sa kanyang ginawa. At tungkol din sa Yolanda, ang ating butihing Senator Ping Lacson, siya po ang namuno siya ay naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Ang ibig sabihin po, siya ang namahala ng pagdaan na ng bagyong Yolanda. Siya po ang namahala para sa pagpatayo ng mga bagong bahay, pagpaayos ng mga kalsada, pagpaayos ng mga iba't ibang motor system, lahat yung kuryente namin, ay siya po ang namahala niyan. At marami kundi po sa kanya, ay palagay ko hanggang ngayon naghihingalo pa ang Eastern Visayas. Malaki po ang pinagbago ng Eastern Visayas dahil sa trabaho po ni Senator Ping Lacson. Ngunit bukod pa ron, kahit na cabinet level position yun, si Senator Lacson naging hepe ng PNP, hepe ng pulis ng buong Pilipinas. At hindi ko makalimutan, pag unang-unang press conference niya, nung ginawa siyang chief PNP, ay sabi niya, susukatin daw niya yung mga bewang ng mga pulis dahil pagka malalaki daw ang tiyan, hindi makatrabaho ng mabuti. Kaya naman makita mo yung mga pulis ngayon, malalakas ang katawan at handa na magserbisyo. At noong panahon po niya bilang chief PNP, yun ang panahon na ng approval rating ng PNP ng ating buong bansa ay ang pinakamataas na approval rating na naabot ng PNP. Hanggang ngayon po, sa buong kasaysayan po, hindi na naulit yon. Hanggang ngayon po, hindi pa naulit yon. Kaya po, yan po ang mga performance ni Chief Ping Lacson nung panahon niya sa PNP. Kaya naman, makita ninyo ang kanilang karanasan ay mula sa local hanggang sa national, hanggang sa cabinet position. Kabisado po nila lahat ng pangangailangan. At kabisado po nila, alam po nila kung paano aayusin at tugunan ang mga problema na hinaharap nating mga Pilipino. Ilan po sa kanila din, kaya local government, pag-usapan natin. Ilan po sa kanilang naging gobernador. Andyan po ang gobernador ng lungsod ng lalawigan ng Pampanga, ang ating butihing gobernador, Governor Lito Lapid, na ikwento yata niya sa inyo kung ano yung mga nagawa niya. Kung makita po nyo ang Pampanga, parang Laguna po. Ang bilis ng pag-unlad. Ang ganda po ng naging development doon. At masasabi natin, yung sinimulan
ni Governor Lito Lapid nung panahon niya bilang gobernador ay nagbubunga na. At ito siguro kilala ninyo. Sino naging gobernador ng Cavite? Dito sa ating mga kasama. O yan. Hindi ko na nga pala kailangan ipakilala. At ang ating gobernador ng Cavite, Governor Bong Revilla. Kayo naman karatig lalawigan ninyo ang Cavite. Nakita ninyo, parang Laguna din po ang naging pag-unlad ng Cavite. At yun din, kagaya po ng ating mga ibang local official na nandito ngayon na tumatakbo bilang senador. Kagaya po sa kanila, lahat po ng mga pangyayari ay masasabi natin na simulaan po nung panahon ni Governor Bong Revilla sa Cavite. Meron din po tayo mga mayor ng malalaking lungsod. Nabanggit na po yata niya na si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong City. Masarap siguro yung merienda ninyo at malalakas ang boses ninyo. Nagpakain yata si Benhur. Siya po ay naging mayor ng Mandaluyong at nung panahon niya bilang mayor, marami po siyang sinimulan. Marami siyang mga inisyatibo. Kaya po, marami siyang natanggap ng mga premyo at kinikilala po siya bilang isa sa pinakamagaling na mayor sa buong Pilipinas. Kaya yan po ang ating naging mayor, Mayor Benhur Abalos. Nabanggit na rin po yata ni Senator Tol na siya ay malapit lang papunta dito sa basta tutungo ka ng papuntang dito sa highway o mapupuntahan mo siya yung kanyang na kung saan siya naging mayor po ng Tagaytay City, ang ating butihing Mayor Tol Tolentino. Kaya alam niyo po, may experience din po sa local government. At tatanong ko sa inyo, alin ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Makati, tumpak. Talaga naman, ang Makati City ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas dahil nandun po yung mga malalaking negosyo. At iisipin niyo po, kung ikaw ay naging mayor ng pinakamayaman na lungsod ng buong Pilipinas, ay napakadali po ng trabaho mo dahil marami kang pondo, marami kang pwedeng gawin. Alam niyo po, yung ating mayor ng Makati, si Mayor Abby Binay, ang ginawa po niya sa malaki niyang pondo, ipinamigay po sa taong bayan. Ginawang libre ang dami-dami pong benepisyong natatanggap ng mga tiga Makati dahil po ay lahat ng nahahawakan na pondo ng ating butihing mayor ay ipinapasa at ibinibigay sa taong bayan. At hindi po natin dapat makalimutan at nabanggit din po yata na si Senator Tito Soto, naging Vice Mayor din yan ng Quezon City. At mula sa Quezon City po, dahil isa rin sa pinakamayaman at pinakamalaki na lungsod sa buong Pilipinas, ay marami pong gumaya na lungsod doon sa kanilang ginawa sa Quezon City na sinimulaan po noong Vice Mayor Tito Soto. At kung pag-uusapan naman po natin ay ang mga kababaihan, ay makita mo naman, kompleto naman tayo na magkakaroon ng boses ang mga kababaihan. Dahil po ang ating mga kasamang babae rito, hindi lang po, ito sila'y babae, pagkaraniwan ng babae. Matatapang po sila.
hindi po sila umabot sa ganitong taas na ranggo bilang senador na dahil sila ay hindi masipag, hindi sila masigasig. Masigasig po, matibay, matapang, at maaasahan po ninyo na po protektahan po, ipagtatanggol po ang karapatan ng mga kababaihan at bibigyan po ng boses ang ating mga kababaihan. At dahil batas ang pinag-uusapan, dito sa ating grupo, 4 po ang abogado. Ay, nandyan po si Attorney Benhur Abalos, abogado po. Attorney Binay, Attorney Cayetano, at saka si Attorney Tolentino. Ito po, alam niyo po, pagka kayo po ay ganyang kagaling na abogado, maaari lang ay sila naman papasok lang sa pribadong practice. Magpayaman lang sila. Palagay ko kung ginawa po nila yon, ubod ng yaman na itong mga ito. Ngunit, sinabi nila, ang buhay namin ay hindi para sa pagpayaman. Ang buhay namin ay para magserbisyo sa publiko. Ang 4 po nating abogado. Ang tignan naman po natin na baka naman karamihan ng ating mga kandidato ay tiga Maynila. Hindi. Ang Calabarzon, 3 kaagad eh. 3 kaagad ang kandidato ninyo mula sa Region 4A. At pero makita ninyo ang mga iba't ibang kandidato po ay nanggaling kung saan-saan po sa Pilipinas. Kilala niyo naman ang ating kampyon, si Senator Manny Pacquiao na nanggaling nanggaling po sa Bukidnon, sa Jensan, sa Langani. At doon po siya lumaki. At doon po siya dahan-dahang nagtrabaho, dahan-dahang nagtraining, nagsusumikap. Kaya naman po naging kampyon. Ngunit hanggang ngayon ay napunta na ang kanyang buhay sa serbisyo publiko. Nakita naman po ninyo ang mga project niya upang tumulong sa mga mahihirap. Hindi maaasahan po ninyo. Kagaya na pagka nanggaling po kung ang tao po ay laking hirap, ay matitiyak ninyo kung sila po ay magiging sikat. Pag sila ay sumikat, babalik po at babalik sa mga mahihirap upang natulungan nila dahil naunawaan niya ang kabuhayan, ang kahirapan ng ating mga mahihirap na kababayan. Tama. Andyan din po si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo ay tiga Davao. Dabawenyo po. Davao at saka sa Sulu. Dahil nandyan po, doon po na-destino ang kanyang ama. At ang kanyang ama, sa kanyang serbisyo, ay naging bayani naman ng ating bansa. At baka hindi nyo po alam, meron pong, bago po kay Senator Tito Soto, meron pong nauna na Senator Soto. Ang Senator Vicente Soto na dating senador ay galing naman po sa Cebu. Kaya makikita po ninyo, lahat po ng mga iba't ibang lugar ay very well represented po dito sa grupo namin. Si Camille Villar, wala po rito. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga Iloilo. Kaya nakakalat po ang representation dito para ng ating mga senador. Kaya po, napakasimple lang po ang inyong iisipin para sa darating na halalan. Malinaw naman ang hangarin, ang direksyon ng ating alyansa. Ang ating hinahabulang kaunlaran, ang hinahanap po natin ang kapayapaan. Hindi po ang pag-aaway-away, hindi po ang pang-aapi. Ang kailangan po natin na pag-uunlad, hindi po pananakot o paninigaw. At ang kailangan po natin ay mga solusyon. Hindi po mga maiinit o maanghang na salita na wala namang kinalaman, wala namang kabuluhan sa pagtulong sa serbisyo publiko para sa tao. Yun. Ang ating mga kandidato ng alyansa, kasama po natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ipapaglaban natin ang ating soberanyo. Kapaglaban natin ang ating mga karapatan
sa pamamagitan po ng diplomasya at ng dignidad ng Pilipino. Hindi natin isusuko kahit 1 pulgada ng ating teritoryo na hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino pang dayuhan, kahit pa sila ay makapangyarihan at nananakot sa atin. Tayo po ay mga Pilipino at may panindigan at paninindigan po natin na tayo ay may karapatan na ipagtanggol ang ating minamahal na Pilipinas, na dapat ang makagamit ng kayamanan ng ating bansa ay dapat naman ay ang Pilipino rin. Sa laban naman sa krimen, alam nyo po, wala po dito sa amin ang naniniwala na ang paglaban sa krimen, ang paglaban sa droga ay kailangan pumatay ng libo-libong Pilipino. Hindi po ganun ang tamang paraan upang pagandahin ang kapayapaan, upang malabanan ang krimen, upang pabagsakin ang mga drug lord. Hindi po pumatay ng Pilipino. Ang tamang paraan ay tiyakin na para matiyak natin ang kapayapaan, ay bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga kapulisan. Bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga local government. Magsumulat po tayo ng magagandang batas na tunay na magbibigay ng kapangyarihan sa ating mga kapulisan, sa ating mga local government leaders para maitigil lahat ng mga nangyayaring krimen, para maitigil lahat po ng mga nangyayari para pagkalat ng droga, para sirain ang buhay ng ating mga kabataan. At pagdating naman sa ekonomiya, ay sa aking palagay naman, huwag na po tayo papasok sa mga illegal na mga industriya kagaya ng Pogo. Hindi po natin yan kailangan. Yung Pogo na yan, ang nangyari dyan, lahat po ng krimen ay nanggaling, maraming krimen ang nanggaling doon. Ang karahasan ay dumami dahil po sa Pogo. Kaya po tinanggal na po natin. May tunay po na solusyon dyan para sa trabaho at para sa ekonomiya. Ang solusyon ay ang tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa mga maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at magka-alyansa rin tayo. Magkapit-bisig po tayo at sama-sama po natin pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Magsama-sama po tayo, magtulungan po tayo, mag-alyansa po tayo muli upang ipagpalabanan ang kahirapan, upang labanan ang krimen, upang labanan ang mga drug lord na pumapasok dito sa Pilipinas. Ito po, hinaharap ko po sa inyo ang ating alyansa na siyang gagawa at siyang magtatrabaho upang pabalikin ang kapayapaan dito sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. So yun mga kababayan, narinig nyo yung speech ng ating mahal na Pangulo at narinig nyo yung mga taga Laguna kung paano ang napakainitong pagtanggap, no? Sa alyansa pinamumunuan ni Pangulong Marcos Jr. Ganun siya kasikat, kalakas, BBM, parang bumabalik sa last 2022 election mga kababayan. O, di ba? Ibang Marcos, sabi ko sa inyo tingnan nyo silang lahat kung paano nila at na talagang sinusuportahan ng Pangulo. Although, hindi ko naman sinabi walang Duterte dyan sa Laguna. Mayroon, pero hindi kasing lakin, hindi kasing dami ng mga Marcos supporters. As in, talaga. At nakita nyo naman siguro, ang nagawa ni Pangulong Marcos Jr. sa Laguna. Yan, unti-unti na natin nakikita ang mga magagandang gawa, mga proyekto ng Pangulo sa bawat region, guys. Taliwas doon sa sinasabi ng mga DDS na walang project ang Pangulo. Oy, di ba? Yan ang hirap koda ng koda. Tamad kasi kayo mag-research.
No, pag nag-research kayo, makikita nyo lahat yan. Si PBBM tahimik, hindi kasi mayabang, hindi kasi palamura. Maka-Diyos po yan. So, yun guys, no, abangan po natin ang ating mahal na Pangulo sa iba't ibang lugar. Shout out sa mga taga Laguna. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless. God bless Philippines. Baboos.